RJ, Yung sabing takot sila ba? At baka malaglag sila. ay Saan hindi mo galing? pala alam yung paniniwala nila dati, bro. Sige nga, kwento mo. Pag ako nagkwento, kailangan may may backup eh. Anong Ang bakit? kwento mo yung paniniwala na dito sa Bible na ang paniniwala ng Bible ay flat ang earth, bro. Hindi, ikaw muna yung nagbigay ng argument. Sabi mo, takot Ay yung mga tao bumiyahe. meron na Kasi akong baka bro malaglag. teka, kukuha ako ng mga ilang reference ko ah. Oo, kasi Yung hindi mga ko takot naman, na. wala sa akin ang burden of proof eh. Wala Hindi. nasa iyo ang burden of proof. Ba't ako kukuha na muna ng Nagbigay ka ng ebidensya? argument. Sabi mo, takot yung mga Hindi nga, tao. bakit ako kukuha na So, muna sino yung mga ebidensya? taong yun? Maliwanag naman yung sinasabi ng Biblia. Na Ikaw nagbigay ng planet punto Earth na below. yun eh. Di nasa iyo yung burden of proof. Sino yung mga taong takot bumiyahe? Sino ba nagsasabi rito na flat ang earth? Di dapat Ikaw ikaw. nagsabi Ikaw niyan, sa'yo magbigay ng galing yan eh. ebidensya mo, hindi ako. Hindi naman galing Sa sa akin. hukuman Wala lang, naman akong sinasabing takot yung tao. Ikaw nagkwentong Yung takot yung tao. pinaparatangan, yun ang magbibigay ng ebidensya niya. Ay, Hindi ba't mo ako yata magbibigay magets ng ang stand mo. ebidensya na pabor sa'yo, bro? Bro, ang claim mo, Ikaw may ang mga maghanap taong na ebidensya ang para laban. sa'yo. Yun ang paniniwala mo, bro. Well, hindi ko paniniwala yung sinabi mo sa'yo nga galing yan. Galing nga sa Ay, buong hindi mo pala paniniwala. Hindi, tigil na ako na. Hindi mo pala paniniwala. Sabi kasi nito si Jordex eh. Hindi, wala Flat yung kaming stand paniniwala na mo eh. ganyan. Flat yung Wala paniniwala kaming nga mo sa stand earth ng eh. mga bakla yung flat earther, takot bumiyahe. Wala namang ganung stand. Wala namang walang takot na flat earther na biyabiyahe lang at mahuhulog. Ba't naman sila mahuhulog? Paliwanag mo. Nasa yung Plano burden mo of talaga proof. yan, Jordex, kasi gumawa ka ng intriga eh. Pangatawanan mo yan, Jordex. Ikaw Bakla yung ka daw nagsabi eh. na mahuhulog eh. Saan galing yan? RJ, andito pa kanina pa eh. Napakinggan talaga niya yung sinasabi ni Jumong. Paano mahuhulog? Eh sabi ng Diyos, kahit maghukay ka, hihilahin kita pataas. Kahit umakyat ka, hihilahin kita pababa. Walang makakatakas dito sa mundo na to. Tapos niniwala ka kay Elon Musk, niniwala ka sa mga astronaut. Yung Torre ni Babel nga, pinigilan ng Diyos eh. Saan galing yung kwento mo na takot yung tao bumiyahe dahil malalaglag sila? Saan galing yun? Nakita mo ba biblical cosmology ng Mitsarim? Kilala mo si Nut? Saan galing yung kwento mo? Nasa yung burden of proof. Yun Uncle RJ, takot daw na malaglag. Anong timeline? Kailan? Bakit malalaglag? Aakit ba sila? Hindi mo nakita. Malalaglag. Saan galing yung claim mo na yan? Iwan ko kay Jumong, basta ako, hindi ako flat earther. Hindi rin ako spherical earther. Basta ako, go with the flow. Bakit Bahala tayo may kayo. 4 season, RJ? Kung flat ang earth, bakit tayo may 4 seasons? Pag may discussion tayo, isa-isa lang pag-uusapan natin. Huwag ka munang tumalon. Yung ginagawa yung cherry picking talon-talon sa Ano Biblia. cherry picking? Huwag mong i-apply sa Cherry science. picking. Patunayan Doon mo na muna tayo. Huwag kang flat tatalon. earth. Di ba May flat argument earther pa ka? tayo. Ang tanong ko lang simple, bakit tayo may 4 season kung Huwag nyo ang gawin flat ang yun earth? eh. Tapusin muna natin isang argumento. Saan Hindi mo galing yung mapapatunayan claim argument mo na puro malalaglag hearsay lang yan, bro eh. Wala, at tinatanong nga kita eh, proof. Para kayong bata eh. May i-prove mo sa akin, pinag-uusapan tayo, bakit may magtatanong ka 4 ng seasons? seasons. O, bakit nga tayo may 4 season kung flat ang earth? Bro, huwag kang patalon-talon ng argument. Hindi ako Sagutin mo tumatanong, muna, bro. sino yung anong uri ng mga tao yung sinasabi mong takot bumiyahe? Lalabas yan sa debate, bro.
Hindi, ikaw yung nagbigay ng argument tapos tatanong. Wala ka na. Sa akin ano yun eh. Ba't ko naman, hindi ko obligasyon na ilabas ko yung resibo ko. Hearsay tawag dyan, nag-iimbento ka din, Wala naman tayo sa nagpapangako. debate eh. Bakit ko ilalabas? Wala naman tayo sa sinabing debate. Oo. Hindi tayo nagde-debate, nagdi-discussion Kaya nga, tayo. hindi ako naglalabas ng ebidensya kung Nagbigay ka hindi ng debate. claim. Sabi mo, ang claim mo, yung mga Kaya nga tao takot tinatanong ko ito bumiyahe. flat eater ka, saan ang ebidensya mo na bakit tayo may 4 season? Okay, bro, makinig ka. Pag sinabi mong flat earth, ang pinag-uusapan natin yan, surface ng mundo, hindi natin pinag-uusapan yung season. Para kang nagba-Bible na may banner, kukwento mo Jesus Christ. Kaya nga sinasabi mo flat. So ang forma ng earth parang disc, bilog siya pero disc. Nakita ka na yung disc, yung parang alam ba yung compact disc o yung DVD. Ganun na itsura ng pinaka-surface ng earth mo. Dahil flat nga eh. Okay, kilala mo yung scientist. Kung yung Sige, disc, ikaw paano muna. mo makukuha nga, paano mo ngayon magkakaroon ng 4 season niya kung disc ang earth? Paano mangyayari Walang magkakaroon? connection. Hindi naman season, Ano sir. wala? Bro, patalon-talon ka. Surface ng mundo pag-uusapan na. Ibig sabihin, hindi mo kayang patunayan Hindi ko kaya patunayan, bakit mayroong patalon-talon 4 season. kayo. Kasi pag sumagot naman ako, hindi mo maintindihan. Eh. Isang tanong ko pa nga lang, hindi mo na Sige, kayang bibigyan patunayan. kita. Okay, pagkatapos mo sagot. Pakita mo bakit Okay, makinig ba ka. kung ang earth Bro, ay flat, bro, bakit makinig meron ka. tayong 4 season, bro? Bro, makinig ka. Sasagutin ko yung tanong mo regarding seasons, pero halin-hinan tayo. Ako naman na magtatanong sa'yo. Nagkakasundo ba tayo? Ito na lang, para malaya kang sis, makapag wala tanungan, latagan lang. Kaya, ang kita Latag mo tinatanong yan, mo, kasasagot ako. Eh, di tatanungin din kita, lalatag ka din. Ganito na lang, para bigayan Musika tayo. Ipakita mo, Sabi mo nga ipakita mo. bigayan, bakit sasagutin flat ko ang nga earth. yung tanong mo. Huwag Pagkatapos kang umiyak, bro. ako Huwag kang umiyak. Umiyak ka, bro eh. Hindi ako umiyak, Sinasabi Brad. ko nga, ganito Hindi gawin ako natin. bata. Makinig ka, bro. Kinakausap kita Makinig ka. maayos. Nagbigay ka Inuuna ng mo yung stand iyak mo, kanina, bro, ang claim mo, takot Wala yung tayong tao. mararating Tapos yan, bro. wala Iyakin na. ka masyado eh. Brad, ikaw yung Kana muna, iyakin, kana muna. tumatakas ka sa argument. Hindi ako tumatakas, bro. O sige, huwag kang sagutin mo umiyak. yung claim mo. Ganito, Sino yung mga pakita taong mo. takot Wait lang, bumiyahe? bro. Tahimik ka muna, bro. May oras ka naman para magsalita eh. Ganito gawin mo. Ganito gagawin natin. Gagawin natin. Sige, ano? Ikaw mauna, ikaw mauna. Pakita mo, pro flat earth ka. Ako bilog. Okay. Hindi flat. Okay. Ngayon, ikaw ang unang mag-present. Present mo. Wala muna tayong tanungan. Mag-present ka. Ang labo Sharing na. lang tayo, Sige. Papatunayan mo sa akin na flat ang earth. Sige Okay. na, ikaw ang ano yan eh. Okay, pagkatapos Ikaw ang nun, may tindig yan bro, ako naman magsasalita. Lilinawin natin Pagkatapos kung patunayan na flat yung earth, papatunayan mo na bola yung mundo. Nagkakasundo ba madali tayo? yan. Bible-based bro Bible-based Bible-based pa gusto mo. Ayaw mo ng reality? Kung gusto mo ng reality, bahala ka. Ikaw bahala nun. Hindi kita Okay, sige, kung mauna gusto mo ako. ng reality. Hindi kita papakailaman bro. Okay, pagkatapos ikaw magpapaliwanag ng biblical globe mo saka reality ng globe model mo pwede na ako magsimula? Sige bro, banat bro. Okay bro, ang stand ng flat earth model sa geocentric model, the earth is fixed, flat, and immovable. Doon nagsesentro. Hindi kailangan ng seasons, hindi ako aabot doon. Doon pa lang papatunayan ko na. Okay, at pag tinatawag na science, ibig sabihin yan, repeatable, observable. Okay. Ngayon, sa mundong to, Brad, okay, scientifically, yung surface ng mundo covered by 71% water. Okay. At ang nature ng water is water will always seek its level. Tapos, gano'n kasimple na flat yung mundo. Ibig sabihin, 71% ng mundong ibabaw, tubig. Yung 71% na yon, naturalmente by science as observed, flat ang ibabaw, flat ang mundo. Ngayon, another reality, wala akong nararamdaman na paggalaw ng mundo. Hindi siya gumagalaw. Hindi umiikot kahit ikaw, wala ka ring nararamdaman ngayon. Okay? Ngayon, biblically, pag pumunta ka sa Isaiah 40:22 at sa napakarami pang Bible verse, sinasabi doon, okay, God sits
at the circle of the earth, and inhabitants are like grasshoppers. He stretched the heavens like canopy, like a tent to dwell in. Okay, unang-una, dun sa unang part nung sinabi kong Bible verse, yung nakasulat na circle doon, ang Hebrew word doon ay kug. Okay? Ang ibig sabihin ng Hebrew word na kug, okay? Compass, circuit, disc, or flat circle like coin. Ibig sabihin, flat yung mundo. Hindi siya bola. Dahil yung Hebrew word ng bola, okay, nasa ibang verses ni Isaiah. Sabi niya doon, He will throw you like a ball. Ang Hebrew word ng ball is dur. O, ikaw na. Yun na ba yun, bro? Wala bang mas mabigat-bigat na argumento na may oras ka pa, bro? Okay na ba sa'yo yun? Na ako, hindi ko kailangan magpaligoy-ligoy. Ganon kabilis yung katotohanan. Okay, sabi dito sa Job 26:10, siya, sino yung siya? Ang Diyos ay gumuguhit ng bilog sa ibabaw ng tubig. So, ibig sabihin, ang Diyos ang tagapagbigay batas, lalo na may kaugnayan sa kalikasan. Ito na yung law of gravity. Hindi natin nakikita yan, law of gravity. Sa bahay mo, nasa bubungan ka, tumalon ka, hindi ka lulutang. Pababa ka because of gravity. No, dahil sa kanyang batas, ay inuugitan niya sa wastong dako niya. Kaya nga mayroon yung ano yan eh. Ikalimang ano yan sa planeta, yung Earth eh. May mga orbit yan eh. At dito sa Job 38, 8 hanggang 11, sabihin pa, no, may wastong dako yan. Hindi yan inaapawan. Hindi kumakalat yan sa kalawakan. No, halimbawa yung tubig, bakit hindi yan kumakalat? Kasi kung flat, magbigay ka ng ilustrasyon. Sa isang timba, punuin mo. Punong-puno. O di flat yung ibabaw. Flat siya. Eh di sosobra yun. Sosobra yun pag dinagdagan mo pa. Kasi nga flat eh. Kahit sa baso yan. Uminom ka. O sobra na yung tubig. Aapaw yun dahil flat eh. Flat yung ibabaw eh. O di ganun mangyayari sa earth. Saan pupunta yun? Kung flat ang isang bagay na flat, lalagyan siya, may hulmahan siya, tapos nilagyan mo siya, kahit anong liquid yan. O anong may isip mo doon? Saan pupunta yun? Umapaw doon sa pinaka-boundary niya. No. Ano mo nga yun? Naisip mo na ba yun, bro? O kaya diyan, puro teorya lang yung sinasabi mo. Oh, sa panahon natin sa ngayon, bro, naggalugad na yung outer space sa labas ng Earth. Eh. Kaya nga diyan yung mga satellite, mga Skylab. Eh. Oh, may mga kuha pa nga yung mga astronomer. Eh. Ano yung nakikita nila? Flat ba ang Earth? Yan ang maliwanag na ebidensya, reality, bro. Eh. Nakita ba nila flat ang Earth na parang disc? Wala, bro. Kuro-kuro pala palagay. Ala-chamba lang yung sinasabi mo, bro. Moderno na tayo ngayon, bro, eh. Kita mo yung satellite, bro. Oh, nalalaman, pati nga, ewan ko kung may GPS ka, saan ba nilalagay yun? Bakit ang dami satellite sa Kaya tinatawag nga nila, basura sa kalawakan yan, eh. Dahil yung mga spare parts ng mga ginawa ng tao, nandun lang sa itaas ng atmosphere. O, tapos sasabihin mo ngayon, flat ang Earth, or in reality, kahit hindi na ako ng Bible eh. O dito sa Isaiah 42, chapter 42, Isaiah 40:22, may isa na tumatahan sa ibabaw ng bilog ng lupa na ang mga nananahan doon ay gaya ng mga tipaklong. Oh, maliwanag, bro eh. Oh, bakit meron 4 season? Kasi nakatil up ang Earth doon sa pag-orbit niya. Nasa 20 degrees yan. Kaya nagkakaroon tayo ng 4 season. Oh, may spring, may autumn. Eh, kung flat ang Earth, magkakaroon ba ng ganyan pag tinagilid mo? Pag dinigri mo? O halimbawa 180 degrees o 360 degrees ang bilog.
i-degrees mo siya ng 180. O, ano mangyayari sa Earth kung flat yan, kung dish yan? Tagilid yung ano mo, bro. Yung sinasabi mo flat ang Earth. Pero kung bilog yan, dinigree mo yan, o yung, kung ito yung sun, kaya nga mayroon lugar 6 na buwan, hindi sumisikat ang araw Meron naman 6 na buwan, hindi gumagabi. Dahil nga, dahil naka-dish yan kung dish yan, pag tinagilid mo, kuha ka ng globe map, kuha ka ng hatiin mo yung globe map mo, i-angle mo ng 23 degrees. Makukuha mo ba yan, yung 4 season? Ang laki ng kaugnayan ng 4 season sa Earth. Kaya kung flat yan, hindi mangyayari yung sinasabi mo na may 4 season ng Earth. Practical lang bro Kahit tanongin mo yung mga musmus na bata, yung nagagalugad, sana tinanong mo paano naglalagay ng satellite bro. Sa taas yung satellite bro Hindi ba nila nakita kung ano ang itsura ng Earth? Yung mga astronaut, nakita ba nila? Binalita ba nila sa TV, sa mga broadcast? Ay, flat po ang Earth. Wala ka maisa kahit isang astronomer nagsabi na flat ang Earth. Ebidensya yung karamihan niya, at least hindi naniniwala sa Diyos. Pero ano sinasabi nila? Bilugan lupa bro. Yun lang bro, salamat. Okay bro, ang argument kung patag yung mundo o bola, mekos-mekos yung ginawa mo Kwento ka ng seasons, kwento ka ng astronaut, hindi mo pa pinatunayan na bola. Hindi mo pinatunayan yung curvature. Yun ang dapat mong patunayan, yung curvature ng bola mong mundo. Ngayon, nauna na ako, ginamit ko na yung Isaiah 40:22. Okay. Dahil Hebrew Bible yan, okay, babalik ka sa Hebrew language tulad ng paliwanag ko. Ang Hebrew word na nakasulat dun sa circle is kug. Ibig sabihin ng kug, flat na circle. Okay? Dahil yung bola, iba ang Hebrew word nun, dur. Okay? Ngayon, hindi ko matandaan pero para may binanggit kang talata. Sandali ako. Ito yata yung binanggit mo Sabi mo, may binanggit kang Bible verse, hindi ko matandaan kung ano yun. Sabi mo, bola. Okay, ito magbabasa ako ng ibang Bible verse na bilog. Kasi nagbanggit ka ng bilog na naman Okay. Sabi dito, Bahak hino shamayim sham ani bikago kug alpanehom. Kug pa rin yung nakasulat dito. Okay, doon sa sinabing, He drew a circle upon the face of the earth. So flat na circle pa rin. Yung Bible verse, hindi ko sure kung ano yung ginamit mo kasi Tagalog yung sinabi mo. Okay, ang kailangan mong patunayan, yung curvature. Hindi yung kakwento ka ng astronaut, kakwento ka ng television, kakwento ka ng satellite, kakwento ka ng citizens. Yung curvature ang dapat mong patunayan. Kasi yung mga kinikwento mo, hindi mo nakikita yun, pinapanood mo lang yun sa television. Okay. Ngayon, yung scientist, okay, physicist, si Dr. Auguste Piccard, okay, umakyat siya ng langit at ang sabi niya, yung mundo ay disk, parang plato, flat na may pataas sa dulo. Kaya hindi ko alam kung saan galing yung reference mo kanina na ayaw mong patunayan, tinatakasan mo, nagkikwento ka. Takot yung mga tao bumiyahe dahil mahuhulog. Hindi mahuhulog. Tulad nga sabi na ni Dr. Auguste Piccard, yung mundo disk, pataas yung dulo niya. Okay? Ngayon, pag binasa mo yung Genesis, Bereshit 1:6-7, sabi ng Diyos doon, gumawa siya ng rakiya. Gumawa siya ng dome. Kaya hindi ko alam kung saan yung galing yung argument mong mahuhulog yung tao. Nakakulong tayo, walang pwedeng mahulog. Okay? Ang kailangan mo patunayan yung curvature ng mundo. Nagkwento ka pa ng gravity, wala namang connection. Yung surface ng mundo yung pag-uusapan natin. Kasi ang paniniwala mo, bola yung mundo. Ba't ka nagkukwento ng gravity? Papatunayan mo yung surface niya na bola.
Curvature ang kailangan mong patunayan. Okay? Patunayan mo kung alam mo yung tinatawag na 8 inches per miles na sinasabi nilang curvature computation. Yun yung dapat mo patunayan. Nagkwento ka pa ng planets. Okay? Yung planet, okay, Greek word yan, ang ibig sabihin niya, between, walang planeta. Ngayon, pag nag-aral ka ng science, yung tinatawag na planetes, okay, yan yung wandering stars. Yun ang ibig sabihin nun ng planet, wandering stars, okay. Ang pinagkaiba ng mga wandering stars sa ordinary stars, okay, iba yung orbit nila. May sarili silang pattern. At itong mga planetes na to na may certain pattern, yan yung pinangalan sa mga Diyos-Diyosan na pinaniniwalaan mo sa globe model. Okay? Yang sila Mercury, sila Venus, sila Mars, Jupiter, Saturn, Uranus. Okay? Hindi science yung pinaniniwalaan mong heliocentric model. Okay? Greco-Roman sun worship religion, yung pinaniniwalaan mo, relihiyon ng mga Greco-Romano. Okay, yung pinakamalakas silang Diyos-Diyosan na araw na si Helios. Okay, nilagay nila sa center ng buhay nila, sa center ng mundo mo. At pinaiikutan ng mga ibang Diyos-Diyosan na pagano. Yun yung pinaniniwalaan mong science na pseudoscience. Okay, relihiyon yung pinaniniwalaan mo. Sun worship religion, walang science dyan. Okay, ngayon, bukod dyan sa globe model mo, ang dapat mo rin patunayan, yung motion ng mundo. Okay, tutulungan na kita, no? Yung rotation ng Earth mo na 1,044 miles per hour multiplied by 66,000 miles per hour revolution. Okay, multiplied by 800,000 miles per hour na travel ng solar system sa Milky Way. Okay, at yung 1.3 million miles per hour na pag-travel ng Milky Way galaxy dito sa so-called expanding universe. Yung motion na yan, yung bilis niya na kailangan mong patunayan. Bakit hindi tayo sinasampal ng hangin kung gumagalaw yung mundo? Okay, gagamit ako ng reference, no? Dito sa aklat namin na Insight on the Scriptures o kaunawaan sa kasulatan sa subheading sa sa salitang earth o lupa. Sabi rito, ang lupa ang ikalimang pinakamalaking planeta sa sistema solar at ang ikatlong planeta mula sa araw ay bilog. Sinasabi bilog, RJ, bilog na medyo lapad sa mga polo nito. Ay pinakikita na obserbasyon mula sa mga satellite na may iba pang mga bahagyang irregularidad sa hugis ng lupa. Ang mass nito ay humigit kumulang 5.98 times 10 by 24 kg o 13.18 times 10.24 pound. Ang lawak o ang area nito naman ay sumusukat na 510 million kilometer kwadrado at ang bas niyan ay 197 million kwadrado. Kaya ang sukat ng lupa ay humigit kumulang sa circumferensya nito sa equator, may higit lamang ng kaunti no 40,000 kilometer. Ang katumbas niyan ay 24,900 mile diameter sa bawat equator o 12,750 kilometer o 7,920 miles. Ang karagatan niya, mga 71% na pinakaibabaw nito, alupat nakalitaw na lupa ay mga 149 million kilometer kwadrado o 57,500,000 mile kwadrado lamang. Kaya ang lupa ay umiinog sa axis nito kung kaya nagkakaroon ng araw at gabi. Talata Genesis 1 chapter 1, 4 and 5. Sinasabi rito na ang lupa ay umiinog sa axis nito kung kaya nagkakaroon ng araw at gabi. Ang isang araw na solar ay isang yugto na 24 oras. Ang panahong itinatagal para ang isang tao na nasa isang dako sa lupa ay muling mapunta
sa posisyon ding iyon kung ibabatay sa posisyon ng araw. Ang tropical na taon na nauugnay sa pagbabalik ng mga kapanahunan o mga season ay ang yugto sa pagitan ng dalawang magkakasunod na pagbabalik ng araw sa vernal equinox. Ang vernal equinox ay ang yugto sa pagitan ng dalawang magkasunod na pagbabalik ng araw sa vernal equinox sa katamtamang haba ng 365 na araw, 5 oras sa 48 minuto at 46 na segundo sa loob ng isang taon. Kaya ang bilang na ito ang ginagamit sa pagkalkula sa kalendaryong nakabatay sa taong solar, at dahil hindi eksakto ang bilang na ito, napakahirap gumawa ng isang tumpak na kalendaryo. Ang axis ng lupa ay nakahilig ng 23 degrees. Ito na yung sinasabi ko. 23 degrees mula sa patayong posisyon nito kung ibabatay sa orbit ng lupa. Habang umiinog ang lupa sa axis nito, ang axis ng ating planeta ay nananatili sa isang direksyon kung ibabatay sa posisyon ng mga bituin saan man ang mga lokasyon nito sa kanyang orbit sa palibot ng araw. Kaya ang pagkatagilid na ito ng axis, yung tinatawag na 23 degrees ay lumilikha ng mga kapanahunan, kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na 4 season. Okay. Ngayon, kung ang lupa ay ang kanyang surface ay flat, hindi po mangyayari yung tinatawag na 4 season. Dahil naka-angle po yan. Kailangan bilog, hindi. Kumbaga sa pakwan, hinati mo yung pakwan, no? Umiikot siya sa araw, itatagilid, hindi magkakaroon ng ganung klase ng ano. Yung kung hinati mo yan, yung sinag ng araw, halos buong globo. Katangali, kung natapat ng katanghalian tapat yan, walang nagko-cover na dahil flat yung pinaka-surface niya, dapat tanghaling tapat sa ganun ding kalagayan na ganun ding oras. Bakit magkakaiba ng timeline ang mga bansa? Kung flat ang Earth. Pansinin mo, yung araw, magtapat, kumuha ka ng bola. Bola ng pingpong, hatiin mo. Itapat mo sa liwanag. Lahat ng liwanag pasok doon sa pinaka-surface niya kung flat. Pero kung bilog yan, nakikita mo yung anino, hindi lahat naliliwanagan. Dahil bilog siya. Kaya nga iba-iba yung time season ng bawat bansa. Kagaya kanila Uncle Noel. Andito ba kanina nakita ko si Uncle Noel dito. Sa Amerika iba eh. Iba yung oras nila eh. Dito sa atin sa Pilipinas iba din eh. Sa Europe iba din eh. Kung flat ang Earth, pag tumama yung sa araw, imagine natin, dumadaan yan sa araw, abay, sakto, lahat yan may liwanag. 'Di ba? Kuha ka ng pakwan, nati mo, tapat mo dun sa tapat mo diyan sa bombilya mo. Palagay mo na araw yan. 'Di ba? Lahat walang anino, sakop lahat ng liwanag, pero kung bilog yan, may portion lang yan na habang umiikot yan, halimbawa, iniikot mo yung pakwan buo. Doon lang. Para mas maliwanag, kuha ka ng bola ng soccer dahil puti yun. Pag inikot mo ng gano'n yun, dahan-dahan, makikita mo hindi lahat, yung pinakabalantok niya, hindi lahat may anino, hindi lahat naliliwanagan. Ganyan ang Earth, bro. Kaya malabo pa sa sabaw at ng inadobong pusit yung pagpapaliwanag mo dito. Hindi mo nga mapaliwanag yung satellite eh. Naggalugad ng mga astronomer yan eh. Meron ba nagsabi, bakit nga may satellite? Doon nilalagay yan sa itaas bro eh. Hindi naman dito sa atin yan eh. Na inilalagay eh. Talagang solid dome yan. Doon pala practical na nga yung paliwanag ko dito bro eh. Kahit hindi na nga sabihin eh. Yung nitrogen, oxygen, singaw mula sa tubig, yung iba pang mga gas, umaabot na 960 km yan. Ang katumbas na 960 km, 600 miles. Kaya mula doon sa kalawakan, mula doon sa pinakaibabaw ng lupa yan, yung mga dakong lampas yan, tinatawag na yan, malayong kalawakan ni outer space ang tawag dyan. Kaya kung sa outer space, paglabas mo ng atmosphere, makikita mo na yung outer space. Hindi yan nakita nila Armstrong, nila Gagarin, yung mga astronomer, yung mga nakarating na sa
sa labas ng atmosphere ng Earth. Kita mo, walang gravity doon. O, dahil wala naman hangin doon. O ngayon, sasabi mo, ang layo ng pinag-uusapan. Kasama yan, bro, kasi yun ang ebidensya nila, bro, eh. Nasa labas sila ng Earth, eh. Literal na mata nila yung ginamit. Pero yung sinasabi mo, hindi, yes, pareho tayo, hindi nakarating. Ngayon, sinasabi mo, napanood mo lang naman sa TV yan, eh. Hindi, bro, Bible-based, eh, bro. Ang dami sinasabi ng Biblia tungkol sa pagiging bilog ng lupa. Oh, hanggang doon na lang ako, bro, kasi hindi ko ma-imagine bakit naging flat ang Earth. Wala, hindi iiral yung mga sinasabi mo, bro. Unang-una, hindi mo nga masagot eh, bakit meron tayong 4 season? Kasi wala yan, hindi mangyayari ang 4 season kung flat ang Earth. O, yun lang, bro. Salamat. Okay. Ang kailangan mong patunayan, bola yung mundo. Yung globe mo, punong-puno yan ng curvature. Yun yung kailangan mong patunayan. Yun ang kailangan mong i-discuss. Nagkwento ka na naman ng kung ano-anong bagay. Kinuwento mo ulit yung gravity. Nagkwento ka ng sukat ng lupa. Nagkwento ka ng kung ano-anong hangin. Nagkwento ka ng araw. Nagkwento ka ng buwan. Yung patunay na globe yung mundo, yun ang dapat mong patunayan. Okay, nilalayo mo eh. Hindi mo mapapatunayan yun eh. Nasa iyo ang proof of burden dahil ang realidad, patag ang mundo, wala kang makikitang curvature. Yun ang kailangan mo patunayan, yung curvature ng mundo. Yung 8 inches per miles, curvature computation, yun ang dapat mong patunayan. Huwag kang magkwento ng kung ano-ano, napakalayo. Koneksyon ng araw, nasa langit yun. Koneksyon ng buwan, nasa langit yun. Koneksyon ng gravity. Koneksyon ng sukat ng lupa. Koneksyon ng hangin. Patunayan mo yung curvature ng surface ng globe. Yun ang dapat mong patunayan. Nasaan yung curvature. Okay? Hindi kami mahuhulog kasi nga merong dome tulad na nakasulat sa Genesis. Okay? And God created rakia to separate the mayim above from the mayim below. Walang outer space. Sabi niya, dagat yung nasa labas. Okay? God shows His handiworks. And the firmament showed His work. Malinaw, sabi ni David. Okay? Ngayon, pupuntahan natin yung seasons mo kahit alam ko hindi mo maintindihan. Dahil base sa paliwanag mo, gustong-gusto mo ng araw. Dahil yung pinaniniwalaan mong heliocentric theory, religion yan ng araw. Okay? Dahil yung mga Greco-Romano, mahal na mahal nila yung Diyos-Diyosan nilang araw, si Helio, si Apollo. Kaya gustong-gusto mo ng araw, gustong-gusto mo lahat maliwanag. Hindi ganun. Kasi nga, hindi ka aware, hindi ka aral, hindi ka learned sa geocentric model. Okay? Maliliit lang yung luminaries tulad na nakasulat sa Bible. Nasa loob lang sila ng rakia tulad na nakasulat sa Bible. And God created Maor in the heavens of the firmament. Nasa loob lang sila. At maliliit lang yung araw, buwan at between. Hindi tulad sa heliocentric mo, ubod ng laki. Kaya nga ubod ng laki ng araw mo kasi nga pinaka-importanteng Diyos-Diyosan yan sa mga Greco-Romano. Okay? Ngayon, tong luminaries na araw at buwan, umo-orbit sila mula sa Tropic of Capricorn, okay, na malapit dun sa tinatawag na Antarctic Wall. Okay? Merong pader yung mundo. Okay, at sa lagpas noon, nandun yung bakod, nakatakip yung tinatawag na firmament. Yung globe model, mas malaki siya dun sa Earth ng heliocentric model mo, magkabaliktad. Yung sayo, mas malaki yung araw kasi mahal na mahal lang mga Greco-Romano yung araw. Pinaka-favorite nilang Diyos-Diyosan yun. Okay, ngayon, yung araw, mula sa Tropic of Capricorn, papasok yan sa flat Earth. Okay, sa susunod na orbit na tinatawag na equator kung saan tayo located. Ngayon, papasok pa yan sa mas maliit na orbit na tinatawag na Tropic of Cancer hanggang sa pupunta siya sa tinatawag na magnetic north or Rupes Nigra. Andun yung center or north. Okay? Ngayon, habang pumapasok yan, simula sa buwan ng February to August, okay, lumalabas yung araw.
Kaya sa mga ganyang buwan, mainit sa bansa ng mga westerns, kaya nagpupunta sila dito sa panahon na maulan tayo sa equator. Okay? At sa Tropic of Cancer, alam ko naman wala kang maintindihan dun eh. Okay? So, ganun nangyayari yung seasons. Kaya may seasons. Kaya umiinit lalo. Okay? Ngayon, ang kailangan mong patunayan yung curvature ng mundo. Dahil kahit anong puntahan mong dagat, okay, by nature and by science, flat ang surface ng tubig. Okay? Pag pinuntahan mo yung pinamalaking tubig sa Russia, okay, ang tubig, ang dagat, okay, pag nagyelo yan, flat ang ibabaw niyan. Yan ang patunay na flat ang mundo. Yung malalaking dagat, pag nagyelo yan, flat yan. Doon pa lang tapos na yung globe model mo. Kakapanood mo yun ng television, kaya kayo nababakunahan. Masyado kayo naniniwala sa television. Sigurado ako bakunado ka din. Basahin mo yung libro na Emperor's New Clothes. Yung Emperor's New Clothes, tuturuan ka nun na gamitin yung mga regalo sa iyo ng Diyos. Binigyan ka ng mata. Okay, binigyan ka ng ilong, ng tenga para makita mo yung mundo na ginawa ng Diyos. Kasi yung utak ng tao na brainwash. Masyado kayong na brainwash dahil nung bata ka, binrainwash ka na bola yung mundo. Nakakulong ka sa classroom, wala ka nakikita kundi yung teacher mo, pader ng classroom sama kaklase mo, hindi ka namamasyal ng mundo kaya hindi mo alam. Ngayon, pwede ka na lumabas. Kutin mo yung mundo, sakay ka ng eroplano, makita mo, flat lahat ng tubig. Sumakay ka ng dagat, flat yung ibabaw ng tubig. Lahat yung flat. Hindi kumukurba yung tubig. Kasi nga, ang nature ng tubig, through science, okay, observable, repeatable, water will always seek its level. Kahit anong gawin mo, magiging flat yung ibabaw niyan. Yun palang, karne na. Yung globe model mo, yung, alam mo yung globe mo, yung iniisip mong bola yung mundo, nasa loob lang ng utak mo yun kasi dun galing yun eh. Sinaksak sa kokote ng mga estudyante nung bata sila. Labas ka ng bahay, hanapin mo yung curvature. Sakay ka ng dagat, sakay ka aeroplano, tignan mo kung kukurba yung tubig. Hindi siya kukurba, flat yung mundo. Okay, salamat, no? Bibigyan ako ng 5 dahilan bakit hindi flat ang Earth. Una, kung flat ang Earth, kung ang korte niya ay disk, sabi ko pa parang biniyak yun na pakuan. No? Hindi tugma doon sa reality mismo na umiiral. Ito yung pinakamalakas na proof ko na hindi talaga flat. Sample dyan, yung anino sa buwan. Bakit? Ano ba sinasabi kung kukunin natin yung anino sa buwan? Magkaroon na halimbawa ng lunar eclipse, hindi pa solar, lunar eclipse lang. Tuwing lunar eclipse, yung anino ng Earth sa buwan, bilog yan palagi. Kung flat dish siya, o kung flat yung pinaka-surface niya, dapat minsan pahaba yan o oval yung anino. Diba? Pero hindi, circa 250 pa eh. Hindi naman ganun eh. Na yan pala napansin na ni Aristotle yung bagay na yan dahil nagkakaroon ng lunar eclipse. Pangalawang malakas na dahilan ko bakit hindi flat ang Earth, no? Yung constellation, depende yan sa latitude, iba-ibang constellation at yung constellation na yan nakadepende yan sa latitude. Halimbawa, kung nakikita mo sa southern na cross, halimbawa sa Canada, wala. Sa Australia, hindi mo makikita yan. Sa Polaris. Kaya kung flat disk yan, same, langit dapat. Lahat makikita mo kahit nasaan ka. Okay, inintulad ko nga doon sa bumiyakan ng isang bola ng bola ng football o soccer. Imaginein mo, itapat mo sa ilaw. Lahat yan, naliliwanagan. Pero kung bilog yan, hindi lahat yan kasi naka-carve eh. No? Hindi siya naliliwanagan lahat. At ganyan ngayon nangyayari sa Earth in realistic talk. No? Pangatlong dahilan, paglalakbay sa barko at aeroplano. Yan. Talakayin natin. No? Bakit mas maikli ang ruta? Manila to LA kung dumamaraan ka sa Alaska. Bakit
ang ikli ng ruta, Manila to LA kung dumaraan ka sa Alaska. Kasi sa globe, pag tingnan mo yung globe map mo, yun yung pinaka maikling daan, shortest path yan eh. Oh, kung flat yan, walang curve yan. Ngayon tinatawag na Great Circle Route. At alam din ng mga piloto yan. Kaya kung flat map yung hawak mo, parang zigzag yan. Walang flight control na umiikot doon sa dulo ng disc. Oh, yan yung pangatlong dahilan ko. Malakas na dahilan ko bakit bilog ang mundo. O ikaapat na dahilan ko yung horizon ng barko. Magpapalayo ang barko, una, nawawala yung katawan. At huling nawawala yung layag niya. Pero kasi lumulubog ang pinaka-curvature, yung sinasabi mo, lumulubog siya. Kung flat disc yan, dapat lumiliit yan hanggang sa mawala. Hindi ganun yung nangyayari. Yung ikalima, yan nga, ito yung sinasabi ko, yung gravity tsaka satellite photos. Lahat ng satellite o ng ISS at weather cam na nagpapakita na bilog ang Earth at yung gravity mismo humihila sa gitna ng mass. Ngayon, kung flat dish yan, magkakagulo yung tubig at yung atmosphere, hindi pantay-pantay. Yan ang bonus ko sa iyo. Yan 5 punto na yan ang gibain mo. Kung kaya mong gibain yan. Ngayon, eksperimento natin mismo. Magtayo tayo ng 2 poste. Kung 2 poste yan, sabihin natin 100 km apart yung layo niyan. Tignan natin yung anino ng araw sa tanghali. Obserbahan natin. Magkaiba ng angle yan. Yan ang ginawa mismo ni Aristoteles 2,200 years ago na nakaraan. Nakalkula niya yung circumference ng Earth. Ang circumference ng Earth ay 40,000 km. Sakto pa rin hanggang ngayon. Dahil sa eksperimento na yan, napatunayan na hindi talaga flat ang Earth. Kaya hindi flat ang Earth, bilog na parang bola. Pero hindi siya perfect na sphere. Medyo naka-oblate lang. Kaya hindi yan nagsasabi na sa totoo, wala ka na patunayan dito, bro. Gagamit ka pa ng mga lalalim na practical na nga lang yung sinasabi ko dito. At yan na hindi mo kayang baliin yan. Yan 5 katotohanan na yan. Yun lang. Wala na akong marami pang sasabihin. Salamat. Okay. Ang papatunayan mo, yung curvature ng Earth, okay, ng globe. Nagkwento ka na naman ng kung ano-ano, nagkwento ka ng buwan. Hindi naman yung buwan pinag-uusapan natin, yung Earth. Kung flat Earth o globe Earth, okay. Nagkwento ka ng anino. Nagkwento ka ng eclipse, okay. Nagkwento ka ng constellation. Nagkwento ka ng latitude ng between. Okay. Nagkwento ka, Jesus Maria Joseph, pag-travel ng eroplano, connection ng time. Yung surface ng mundo, dapat nating pagpatunayan. Nagkwento ka na naman ng gravity. Pangikos-mekos kayo. Tapos nagkwento ka na naman ng atmosphere. Okay. At least meron kang isang binigay na point. Okay. Nagkwento ka ng surface ng mundo. Ang sabi mo, sa ibabaw ng dagat, okay, yung barko lumulubog. Napakasimple tawag doon. Perspective tawag dyan. Okay. Kahit saan ka pumunta, yung mga bagay na lumalayo, lumiliit at unang nawawala yung ilalim. Perspective tawag dyan. Okay, mag-observe ka, labas ka, tignan mo lahat ng mga poste, pantay-pantay. Yung pinakamalayo, paliit ng paliit. Perspective tawag dyan. Ngayon, babalik ulit tayo sa reality. Dahil tubig pa lang, patunay na flat ang mundo. Okay? Doon sa globe model nyo na merong claim ng curvature drop of 8 inches per miles. Okay. Meron tinatawag na tubig na Bolivian salt flats. Okay. Ang sukat nito, 10,582 square kilometers. Naturalmente, pag nagyelo tong tubig na to, flat to. Kasi yun ang nature ng tubig flat ang ibabaw. Okay. Ngayon sa Russia, mayroon tinatawag na Baikal waters, nagyeyelo din to. Okay? 31,722 kilometers ang sukat nito. At naturalmente, pag nagyelo din to, flat to. Ibig sabihin, lahat ng tubig, yung 71% surface ng mundong ibabaw,
Pag nagyelo lahat yan, flat yan. Hindi nga kumukurba yung tubig, hindi siya pwede mag-globe. Yun yung kailangan mong patunayan, yung curvature, okay? Saka yung motion, ayaw mong i-discuss yung motion eh. Okay, sa motion ng globe model mo, meron kang rotation of 1,044 miles per hour on axis. Saka 66,000 miles per hour revolution around the sun. Okay, plus 800,000 miles na solar system travel sa Milky Way Galaxy. At yung Milky Way Galaxy mo namamasyal sa expanding universe at 1.3 million speed. Hindi mo dinidiscuss yan. Patunayan mo gumagalaw yung mundo ngayon. Ewan ko lang kung hindi tayo sumuka tayo sa ganong kabilis. Susuka tayo ka sa ganong kabilis, Sus Mariosep. Yun ang patunayan mo. Yung surface ng mundo, saka yung pag-ikot ng mundo, yung speed niya. Okay, sa third presentation mo, nagmekos-mekos buwan, anino, eclipse, constellation, latitude ng between, okay, pag-travel ng eroplano, yung travel time niya, bumalik ka na naman sa gravity, pumunta ka pa sa atmosphere, kung kwento mong hangin. Yung surface ng mundo ang kailangan mong patunayan. Saka yung umiikot yung mundo, bakit hindi natin nararamdaman? Okay, sa dami ng binigay kong speed na pinaniniwalaan sa globe model mo, yun ang kailangan mong patunayan. Kasi irrefutably observable na ang mundo hindi gumagalaw at flat ang surface. Okay, wala sa akin ang burden of proof kasi yun ang reality. Wala tayong nararamdaman na motion at wala tayong nakikitang curvature. Ikaw ang dapat magpatunay. Okay, wala kang pinapatunayan kung ano pinapasok mo. Iniwasan mo na yung kwento mo. Ibig sabihin, nag-iimbento ka. Kwento kanina ng mga takot yung tao mag-travel kasi malalaglag. Huwag mong gagamitin yung term. Huwag ka magsasabi ng kung flat yung earth kasi nga, ignorante ka sa geocentric model eh. Hindi mo siya pwedeng discuss pag hindi mo alam. Hindi mo madedebunk yung bagay na hindi mo alam. Pwede mo nilang gawin, patunayan mo na bola yung surface ng mundo. Okay, may kurbada. Saka merong motion yung earth. Yun lang dapat mong patunayan. Huwag ka na mag-discuss ng flat earth kasi hindi ka dun aral. Okay, so kwento ka lang. Pwede ko rin sabihin kwento lang yung nilalad mo. Kasi ganyan ang defense mechanism mo, bro. O sasagutin ko, bakit hindi tayo nasusuka kung gumagalaw ang earth? Kasi para sa pala, hindi gumagalaw ang earth. O bakit hindi tayo sumusuka? Kasi napakabilis ng speed ng earth eh. O, kasi nga, no, makinig ka mabuti, no? Pare-pareho din tayong gumagalaw eh. Ikaw, ako, yung hangin, yung dagat, yung buong atmosphere. Walang biglang may nagtulak sa'yo o tinutulak ka. Yan ang dahilan. Meron 3 dahilan. Bakit hindi ka nasusuka? Una, lista mo ha. Huwag kwento ha. Kasi puro kwento lang binabanggit mo dito eh. Meron tinatawag na constant motion o walang acceleration yan. Ang Earth umiikot 1,670 km per hour sa equator. Pero steady pa rin yan. Kaya hindi tayo nasusuka. 4.5 billion years na ganyan siya. Parang nasa aeroplano ka na nakakruise ka sa 900 km per hour. Pero hindi mo mararamdaman. Kasi wala kang biglang pabilis o pagbagal eh. Kaya ang nakasusuka, yung biglang galaw ka, o kaya yung hindi tuloy-tuloy, pahinto-hinto, yun ang nakasusuka. Kung BBI ka, nakasakay ka sa kotse, nakasakay ka sa likod ng kotse, try mo, magagis ka ng coins. O dapat yung coins na hinagis mo, tatama yan sa mukha mo kung tumatakbo ka ng 120 km per hour yung kotse mo. Pero pag hinagis mo yung coins mo, magtataka ka, bakit hindi tumama sa mukha mo sa sobrang bilis? Kung saan mo hinagis, doon din babagsak. Eksperimento mo, bro. Oh, dahil doon sa constant motion na tinatawag. O sana may natutunan ka sa sa pag-uusap natin na ito. Oh. Hindi mo nga kayang yung limang punto na nilatag ko kanina eh. Wala ka naman nagiba doon eh. O may nagiba ka ba? Wala naman eh. Yung lunar eclipse, nagiba mo ba?
Natibag mo ba? Wala, durog eh. Sa lunar eclipse, wala, hindi ka lumusot eh. O yan ang pinaka-killer argument ko yan, lunar eclipse. Kasi tuwing lunar eclipse, ang Earth dumadaan yan sa pagitan ng araw at buwan. Kaya nagkakaroon ng anino ng Earth sa buwan. Kung sa flat Earth yan o flat Earth disk, ang anino dapat minsan pahaba, minsan naman oval, minsan depende kung paano tumama yung ilaw. Parang shadow yan eh, ng pancake sa ilaw. Minsan bilog, minsan manipis. Pero sa totoo, no, yung totoong buhay, laging bilog yung anino. 2,000 years na yung nakakaraan. Walang exception dyan. Kahit bagya, kahit bilog pa rin bro. Bilog, hindi dis. Tanging bilog lang na bagay ang laging maghahagis ng bilog na anino mula sa kahit anong anggulo. Yun ang tandaan mo. Yun ang panlabang ko dyan. Hindi mo na masasagot yan kasi dead end ka na dyan. Patay ka na dyan. Yan sa tinatawag na lunar eclipse. Kaya kahit bumula bibig mo kakapaliwanag dito, kahit ano mga pinagkunan mo pa ng reference, wala yan, taob yan. Yun lang. Ayoko na, napapagod na rin kasi ako eh. Okay, ang sabi mo, gumagalaw tayo. Kung gumagalaw tayo, para saan pa yung inertia at rest, sus Marios. Okay, ang sabi mo, gumagalaw tayo pero hindi tayo gumagalaw, sus Marios. Contradiction yun, malabo yung sinasabi mo. At huwag kang mag-analogy, ang pinag-uusapan pa rin natin yung Earth. Papatunayan mo yung curvature, saka yung motion. Paano papatunayan yung motion? Sabi mo dahil gumagalaw rin tayo pero hindi gumagalaw, sus Marios. Ano kalokohan yun? Gumagalaw pero hindi tayo gumagalaw. Ngayon, pupunta ka sa eclipse, yung Earth nga ang kailangan mong patunayan. Patunayan mo yung surface niya, yung curvature. Yun ang kailangan mong patunayan eh. Patunayan mo gumagalaw yung mundo ngayon kasi kahit ikaw na naniniwala ka sa globe model, wala kang nararamdaman. Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng senses para maintindihan natin yung mundo, maobserbahan natin. Kaso yung utak ng tao, nabre-brainwash tulad mo. Binrainwash ka ng bata ka, sinasabi mo yung minemorize mo ngayon, wala kang kinikwentong bago. Okay? Yung eclipse na yan, manig ka. Hindi kulay pula ang anino, kulay itim. Bakit kulay pula yun? Okay, tinatawag yan, nangyayari yan dahil sa coffee cup caustic effect, kaya namumula yung buwan. Walang aninong pula. Doon pa lang hindi nyo na natanong yung teacher nyo. Sus Maria, masyado kayong brainwash eh. Dahil yan sa dome na ginawa ng Diyos sa pagkalat nung liwanag ng araw, umaabot sa buwan pag nagtatapat sila dahil sa pamamagitan ng firmament, ng rakiya na nakasulat sa Bible. Ano yung rakiya? Bakit may rakiya yung Bible paulit-ulit nakasulat? Ibig sabihin meron tayong dome, kaya nga sabi sa Amos, kahit umakyat ka ng langit, hindi ka makakalabas. Kahit humukay ka sa ilalim ng lupa, hindi ka makakatakas. Paano ka lalabas? Di kalokohan yung mga pinaniniwalaan mong astronaut na kung ano-ano mong stand. Okay, ang kailangan mong patunayan, yung surface ng mundo, yung 8 inch per miles. Okay, curvature computation. Binigyan na kita ng sukat ng mga dagat pag nagyelo. Okay, binigyan kita ng 30,000 kilometers na sukat. Pag nagyelo yan, flat yan, asan dyan yung 8 inches per miles curvature? Wala, itlog. Nasa loob lang ng utak mo na brainwash nung bata ka. Okay, magbasa ka nung libro, okay, para matauhan ka. No? Basahin mo yung libro na The Emperor's New Clothes. Okay? Yung story ng Emperor's New Clothes, okay? Merong hari, okay? Ngayon yung hari, kahit ano sabihin niya dun sa sinasakupan niya, naniniwala yung mga tao kasi siya yung hari, uto-uto yung mga tao. Okay, nagmarcha yung hari, hubot-hubad. Tapos sabi niya, ang ganda-ganda ng damit ko, pangmayaman to. Yung mga tao naman, palakpakan. O ganun kayo, masyado kayong naniniwala sa mga sabi-sabi. Ngayon may bata, dahil may bata doon, na hindi pa nabre-brainwash ng mundo. Sabi niya, yung hari nakahubad, wala namang suot eh. Okay, gamitin niyo yung senses niyo. Okay, mag-relax ka, manood ka ng pelikula. Ito maganda tong pelikula. Yung title niya, The Village, horror movie to. Okay, ngayon dun sa story ng movie,
Yung pinaka-pinuno, ganun pa rin. Meron na namang pinuno. Okay? Yan yung mga pinaniniwalaan mo kasi sa telebisyon. Yun yung Diyos mo eh. Niwala ka sa lumalabas sa telebisyon, sa yung teacher mo, yung eskwelahan mo. Ngayon, doon sa pelikula ng The Village, yung pinaka-namumuno sa kanila, sa kanya nang gagaling yung mga information. Sabi niya, huwag kayong lalayo sa dulo ng village natin. Kasi merong maligno dyan eh. Tinatakot niya yung mga tao. So yung mga tao naniniwala sa kanya. Di hindi sila lumalayo hanggang sa mayroong isang babae, okay, lumayo siya, na-discover niya hindi lang sila yung tao sa mundo. Okay, yung pinaka-pinuno nila, ginawa yung mundo nila na simple lang. Nasa isang simpleng lugar lang sila na mga simpleng kubo, mga talahiban, doon lang sila nakatira. Okay, at hindi sila lumalayo kasi nga tinatakot sila may maligno daw. Ngayon, yung isang babae, lumayo siya. Paglayo niya, nagulat siya, may mga ibang tao, may kotse, may kalsada. Hindi sila aware sa mundo, ganun ka. Hindi ka aware doon sa ibang information ng mundo kasi sobrang brainwash mo eh. Okay? Takot kang questionin yung mga pinaniniwalaan mo at inuulit mo lang yung mga minemorize mo ng bata ka. Parang religion mo. Dahil Christianity ang alam mo, yung ka lang habang buhay. Kung ano yung pinrogram sa'yo nung bata ka, yun lang laman ng utak mo, yun lang lahat na naniniwala mo. Naniniwala ka, okay, na ikaw, isa kang tao, nasa surface ka ng globe model mo, yung tao pwedeng nakabaliktad. Sus Mariosep. Hindi totoo yan, kabubuhan yan. Diyan mo malalaman kung gaano kadali i-brainwash yung tao. Okay, manood ka ulit nung cartoon na Dragon Ball. Si Goku nagte-training dun sa planeta, nung Kayo-sama. Tumatakbo siya, pumupunta siya, nakabaliktad. Yun yung pinaniniwalaan mo, yung tao nakabaliktad sa mundo. Meron mga building na nakabaliktad. Dagat nakabaliktad dun sa globe model mo. May mga barko, umaandar nakabaliktad. Yun yung pinaniniwalaan mo. Ganon kayo ka-brainwash. In reality, pag pinanood mo yung pelikula na Matrix, okay, kayo nabubuhay kayo dito ng mga programmed. Okay, mga brainwash kayo, naglalakad kayo. Mga NPC tawag sa inyo, wala kayong mga sariling utak. Kung ano lang ipasok sa utak nyo, yun lang pinaniniwalaan mo. Gustong-gusto yan ng government. Sabi ng government, yung hangin nakakamatay, may virus. Huwag kayong lalabas. Sasabihin namin kung kailan kayo lalabas. Okay, January, huwag kayo lalabas. February, pwede kayo lumabas. March, wag kayo lalabas. Okay, GCQ tayo pag March, huwag kayo lalabas. Uto-uto yung mga tao. Wala kayong sariling utak kung ano yung sabihin ng telebisyon nyo, pinaniniwalaan nyo. Mag-face mask kayo, face mask naman kayo. Mag 6 feet kayo, distancing, mga uto-uto. Wala kayong sariling utak. Yun yung sinasabi sa Matrix, kayo, mga tao kayo pinrogram. Hindi kayo marunong mag-question ng mga bagay-bagay. Sana, no? Hanggang doon na lang to sa anime, no? Chala! Napunta pa tayo sa Dragon Ball, no? Wala na, naubusan na eh. Ang nangyayari, mas 98% ay ad hominem, 2% ang presentation. Hindi nga po eh. Hindi natutulan yung tinatawag na binanggit ko sa kanina eh. Giba agad siya eh. Ano yun? Yung eclipse, yung lunar eclipse. Giba kagad yung argument ng mga naniniwala na this o flat ang earth. Hindi na ako magpapagod pa. Hindi naman nasasagot eh. Puro kwento pa at kwento pa ulit. Sorry, hindi ako naniniwala sa kwento eh. Kwento mo na lang yan sa pagong bro. Kung kulang ka pa ng pagong, bibigyan pa kita ng isa. Baka para makarami ka ng kwento. Nakatayo yung tindig ko, biblical, scientifical, historical, secular. Sana nag-imbento kung talaga napatunayan mo na flat ang earth. Sana gumawa sila na model na ang globe map ay flat, no? Siguro ang bili-bili niya kasi viral niya. Bibili ka sa National Bookstore, hindi na globe ang map, flat na. Hanep, galing yan sa anime, no? Chala! Dragon Ball ang dating niyan. Yun lang, hindi na. Hihinto na ako sa argument ko. Next topic na. Ayaan na lang kita dyan. Ako marami pa akong bit-bit. Okay. Kabisado mo naman pala yung Dragon Ball. Di alam mo, nanonood ka rin pala nun, Sus Mariosep. Ngayon, dahil nga hindi ka aware, okay,
Merong flat earth map. Malinaw nakasulat doon. Okay, patented. Practically, scientifically correct. Basahin mo. Andun yung explanation kung paano nangyayari mga bagay-bagay. Ayun. Kasi hindi porket hindi mo alam isang bagay, hindi na totoo. Kasi ang alam mo kasi globe. Kaya yun yung pinaniniwalaan mo na binibrainwash nga yung tao habang bata pa eh. Okay, binrainwash ka ng Christianity na si Jesus Christ yung Savior mo. O kaya yun din yung pinaniniwala mo, hindi mo ma-question. Kasi nga tinatakot ka ng religion mo, wag mong questionin si Jesus, susunodin ka sa impyerno. Okay, yung religion mo na Christianity, okay, saka yung globe model na pinaniniwala mo, yung heliocentric theory, galing yan sa mga Greco-Romano. Basahin mo yung Bible, sabi ni Daniel. Yung fourth beast, okay, malinaw naman yan, yung mga Pagano-Romano. Babaguhin nila yung Torah and the times. Binabago niya yung Torah. Malinaw, sabi nga ng Diyos, merong firmament. Sabi niya sa Isaiah 40:22, sa Proverbs 8:27, flat na coin yung mundo. Sabi niya sa Job, ano daw shape ng earth? Sabi, the earth's shape is like a clay under a seal. Okay? Pag yung clay, sinelyuhan mo, nilapatan mo ng pangselyo, ano itsura nun? Flat. Malinaw kung sinabi na nung Bible ko ano yung shape ng earth. Well, hindi mo pa rin napatunayan. Yung shape ang kailangan mo patunayan. Yung shape ng bola na merong curvature, yun dapat patunayan eh. Ang dami mo kwento ka araw, kwento ka buwan, kwento ka time travel ng eroplano, kwento ka ng atmosphere, kwento ka ng eclipse. Hindi ka nagpapatunay, kwento ka ng constellation, kwento ka ng latitude, kwento ka ng gravity. Wala kang napapatunayan. Okay, sana naiintindihan ko yan. Kasi ganyan pinresent sa inyo yan eh. Ganyan din tinuro sa akin yun. Estudyante ako eh. Okay. Na nakasanayan nyo yung parang paggagawa nyo sa Bible. Pag may pag-uusapan tayong Bible verse, tatalong kayo sa iba. Ganun ginawa mo eh. Ipoprove mo yung curvature. Earth ang pag-uusapan natin. Yun nga yung papatunayan natin kung flat yung earth eh. Hindi natin pag-uusapan kung flat yung buwan, kung flat yung eclipse, kung flat yung constellation, kung flat yung latitude, kung flat yung atmosphere, kung flat yung eroplano, kung flat yung between. Ang dami mo kinikwento. Hindi ka nagpapatunay earth pag-uusapan natin. Hindi mo mapatunayan. Yun ang dapat mong patunayan, yung motion ng mundo. Okay? Iwanan kita ng tanong. Tanongin mo yung utak mo. Gumagalaw ba yung mundo ngayon? Minararamdaman ba akong paggalaw? Okay. Sunod mong tanongin, nakakakita ba ako ng dagat na hugis bola? Kasi tignan mo yung globe model mo na napapanood mo sa telebisyon. Cartoon yun eh. Nakikita mo yung bola, lamang yung tubig, lamang yung dagat. Kasi nga 71% ng surface ng mundo tubig. Ngayon, saan ka nakakita ng dagat? Okay, mamasyal ka. Okay, sumula mo sa Pilipinas, punta ka ng Boracay, punta ka La Union, Batangas, baybayin mo yung Cavitex, yung kahaba ng Cavitex, tignan mo yung surface ng ibabaw ng tubig, sabihin mo kung hugis bola. Kasi masyadong brainwash yung utak mo eh, kasi kinulong ka nga nung estudyante ka. Kinulong ka sa classroom, tapos tinuro sa'yo kung ano yung labas, na hindi mo nakikita, ang nakikita mo ng teacher, pader sa classmate mo. Hindi mo nakikita yung mundo, binibrainwash ka. Okay, yung tinuturo sa'yo, okay, Rockefeller educational system yan. Puro katarantaduhan yan. Bine-brainwash nila yung tao para hindi sila magtatanong. Okay, ngayon, paano ba naging bola yung mundo mo? Kukwento ko sa'yo Kasi yung mga Greco-Romano na yan, mahal na malila yung araw, mga pagan sun worshippers sila eh. Ayaw nila kay Yahweh. Okay. Ngayon, nung panahon ng isang Illuminati, okay, si Alessandro Farnese, kasabayan niya sa mundong to, si Nicholas Copernicus. Sila gumawa ng katarantaduhan na yan, yung heliocentric theory. Pinagbabawal nga yan. So, paano na-approve yung heliocentric theory? Okay, ang ginawa nitong ni Alessandro Farnese, pumasok sa religion. Naging pope. Kaya na-implement yung heliocentric theory na yan. Religion niya ng mga Pagano-Romano. Kaya nila nilagay sa center yung araw kasi nga, mahal na mahal nila yun eh. Paborito nilang Diyos-Diyosan yan. Walang science sa pinaniniwalaan mo.
Yung heliocentric theory mo na nangyari, okay, 4 billion years ago na nagmula sa Big Bang. Kung sino man loko-loko yun na isang Roman Catholic na nag-imbento ng Big Bang Theory. Okay. Unbiblical yan dahil pag nag-aral ka ng Hebrew calendar, nasa year 5,800 tayo. Yung heliocentric theory mo nangyari 4 billion years ago. Unbiblical yun. Okay, yung mga alam mo, okay, galing sa mga Greco-Romano. Walang science dyan, saka unbiblical. Puro pagan belief ang pinaniniwalaan mo. From Christianity to heliocentric theory, lahat yan galing sa Roma. Kaya nga may kasabihan, all road leads to pagan Rome. Yun na yun. Okay. Kwento lang. May mga umalis na tuloy dito. Nanginayang sila sa oras na ginugol nila. Kasi puro kwento lang. Di pwede naman tayo mag-formal debate. Gusto mo? Ano gusto mo i-debate natin? Bible? Huwag na bro. Dito nga hindi ka papatunayan ko sa'yo, hindi totoo si Jesus Christ sa yung Christian Bible mo. Ano? Pakiulit. Papatunayan ko, hindi totoo si Jesus Christ mo sa Christian Bible mo. Hindi patunayan mo bro. Hindi kung gusto mo nga mag-formal debate tayo, papaschedule natin sa host. Ko kasi puro Di kwento wag, ka lang bro. wala mangyayari. Okay na yun. Ayaw mo Kwento nga lang yung basihan mo bro, hindi naman biblical. Host, pwede ba kami formal debate? Schedule natin next weekend. Popo, Hindi natin papalag to. Hindi ka Papatunayan ko si Jesus Christ hindi totoo. Mga kwento hindi totoo talaga yung alam mo. Puro pagka mas marami ka pang adom bro kaysa sa Si Maria puta. Si Jesus anak sa labas ng isang Romanong sundalo. Si Julius Tiberius Pantera, doon galing yung Jesus Christ nyo. Kung yan ang gusto mong format, di ikwento mo. Pero hindi ako sabi ko nga debate. Wala. Mali, simple naman kung ayaw mo. Walang mapapala bro. Sabi mo ayaw mo ng debate. Kwento mo na lang sa pagong yan bro. Bigyan pa kita ng pagong kung kulang pa yung pagong na nasa iyo bro. Okay na, hindi ko makipag-debate. Hindi ka karapat dapat harapin bro. Okay, wala problema. Kwento lang. Sorry pasensya ka na. Yun na estimate ko sa'yo. Sayang lang magsasayang lang ako sa inyo ng panahon. Bible discussion na lang tayo ngayon kung ayaw mo ng debate. Ngayon na, Bible discussion tayo. Didiscuss ko taduan yung si Jesus Christ mo sa yung Bible mo. Hindi natin kailangan mag-debate. Discussion tayo. Sige, ilatag mo lang bro. Okay. Mo yan, sabi ng Diyos, Amos 3:7, for God shall do nothing unless He reveals secrets to His servants, the prophets. Sabi sa Isaiah, new things I declare before they spring forth, I tell you of them. Sinong prophet nag-prophesy ng Jesus Christ na mayroong ipapanganak born of virgin, sinasabit sa puno, tinotorture, namamatay, nabubuhay? Ngayon bro. Yun na. Ang babaw naman bro. Chismax pa rin bro Kwento pa din. Ako nagkwento, nagtanong ako. Sabi ko, nasaan sa Hebrew Tanak yung Jesus Christ mo? Sino nag-prophesy? Na merong batang pinapanganak kahit walang tatay. Tapos sinasabit sa puno, tinotorture. Namamatay, nabubuhay. Bakit sa Tanak ka naghahanap bro? Andun yung prophecy. Ibig mo ba sabihin ay dapat yung Tanak ang susunod sa'yo? Nasaan ba yung prophets? Diba? Sabi ko nga, hindi kaya yata nakikinig. Sabi niya, God shall do nothing unless He reveals secrets to His servants, the prophets. Sinong prophet ang nag-prophesy na merong Jesus Christ na pinapanganak na walang tatay? Tapos, mamamatay, mabubuhay. Nasaan yung ganong prophecy?
Gusto mo maglatag ako. Maglalatag ako na may hula sa kanya na tutuparin niya na nag-prophesy diyan sa tinatawag mong tanak. Tapos ibabanggitin ko yung katuparan. Parang ganun. Tama ba? Correct mo ako kung mali yung nasa ano ko ha. Batay doon sa gusto mo ha. Ganun ba? Oo, tama. Kasi nga sabi nga ng Diyos, wala nga siyang gagawin habang hindi pinaprophesy ng prophet. Ibig sabihin niya, papagurin mo ako. O sige, ganito. Ikaw muna maglatag, bro. Iilang mo Oo. na. Bro, nagtatanong nga ako, walang Ah? Jesus Christ na pinrophesy. Ngayon naniniwala ka sa Jesus Christ mo, sino nga nagprophesy sa kanya? Sabi nga ng Diyos, pinaprophesy bago mangyari. Oo. Totoo yan, bro. Sinong propeta nagprophesy na merong ang Jesus Christ na walang tatay, pinanganak, tapos namamatay na bubuhay? Tapos babalik, may second coming. Nasaan yun? Wala kami second coming, bro. Hindi naman ako yung tipo na Kristiyano na naniniwala doon sa sinasabi mo na second Okay, coming. tanggalin natin yung second coming, yung Jesus Christ Wala- mo, wala pinanganak, kaming- namatay na wala buhay. kaming ganun. Kung Pero kung pinrophesy, gusto mo malaman, ay ilalatag ko sa iyo. Pero kung hindi naman, ay magsabasayan lang ako ng laway. hindi bro. makikinig nga ako sa patunay mo. Kaya Na mahirap papatunay mo naman totoo yung Jesus Christ. Oo, mahirap na may maglalatag ako tapos wala naman pala para lang Tatalunan nga natin eh. para lang ako nagsasalita sa akin. Hindi Hindi na, walang makikinig kwenta. nga ako Sige, eh. ako moderator, ako Oh, moderator. Oh. O sige, patunayan mo na sa Jesus Christ, sinong prophet nag-prophesy. May tig lima-lima na lang kayo, lima-lima. Okay, mauna ka na, Jordex. Habang medyo Ako nga moderator sa inyo. mag-CCR mo na ako. Mauna ka na, maglatag. Nako moderator ako, hindi ako kasali. So, ideklara natin ang nanalo sa discussion ng Flat Earth ay si RJ. Ngayon naman dadako tayo sa discussion ng Biblical Jesus. Pero umiihi pa si Jumong. Iwan ko Bili ako kung sa iyo, ano Jordex, takbo. ng Umiihi globe map na no, flat. Saan ba nakakabili niyan, Jordex? May Meron kayong binibenta ka na ba? Para ano yan, viral yan, bro. Pagka nakagawa ka ng Madami palang debate si Jumong sa YouTube, nakakita ko. Sinerch ko tayo globe Jumong. map. Oo, idol ko yan, uncle eh. Oo, dami. Puro SDA, karaniwan. Tsaka si Gita Muntok, nakaano mo na rin pala, nakadebate mo, Jumong. Oo. Ay, idol ko yan. Yan yung sinasabi talaga ng Uncle Nash. Kami ni Melchor, may debate rin kami, apat kaya lang, di na nabura yung record eh. Si Midan, bro. Si Midan, si Travis. May mga debate kami yan, bro, nabura lang. Sayang. Ayoko lang magkwento ng ano, bro eh. Ay, idol ko talaga yan si Jumong. Pinanood ko ka ngayon, si Makisig, si Shelby pala to, tsaka debate niya, Jaime Saloba, MCGI. Proceed sa question. Oh, sige. Go. So, Idol yan si Jumong. Yung kanya sa contact lens ko, nakatanggal ka. Ina-upload ko na, Uncle, yung ano mo, yung debate mo ngayon. Thank you, Uncle. Thank you. Tapos na ata eh. Pag pinatid ko yung Nako, tapos Sige na. lang, Uncle. Magaling yan si Jumong, Takot Uncle. ako kay Jordex, sinamon ako ng debate. Hindi ako mananalo dito. Wey, joke lang yun. Grabe ka naman. Hindi ako nanghahamon, Uncle. Alam ni Biwerista yan. Ano ba nangyari sa Talaga debate ko kanina? pinag- Nagulat na lang ako eh. Nagdi-debate na kayo. Hinamon ako bigla, man. Kaya. Alam mo naman ako, pag hinamon ako, kakasya talaga ako on the spot. Wag, negative ka nga pala rin, hinamon ka eh. No? Nag-propose ako ng topic. Oh, asa na si Jesus Christ sa Old Testament? Ayaw. Ay, sisimula. Mayroon makipag-usap. Sige, kayo muna. Asa si Jesus Christ sa Old Testament?
Yahweh. Si Yahweh, Jesus Christ. Brother Jun, RJ, parang si Pablo yung makakausap mo kasi walang pre-existing si Kristo sa Old Testament sa GW, Uncle RJ. JW ba si ano? Si Jumong? Oo. JJW yan. Okay. Hindi, sa kanila, di ba, si Michael, di ba? Strawman policy yan, Jordex. Huwag kang Gusto yan. tamayo sa panig namin, Jordex. Di mo naintindihan yung aral namin. Kala Si ko Michael sa ba na kanila, umiihi so- ka, hindi pala ah. Oo, umiihi ako, bro. Pwede naman ako nagiginig habang umiihi. Pero, Yari. Bro, Ni-strawman ka, Jomong. Si Kristo ba ay yung nag-incarnate siya pero si ano siya?